Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Vara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa... ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray Simayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon pong gabi ito ng Wednesday, July 22, 2026. Sa ating pong headlines, pagdalo ni U.S. Secretary of State Marco Rubio sa ASEAN Conference, sinabayan ng kilos protesta. DFA Secretary Lazaro, personal na ipinaabot kay Chinese Foreign Minister Wang ang protesta ng Pilipinas sa Ayungin Show Laata sa AI video ng China. Dobleng seguridad ng PNP patutupad sa Lunes, kasabay po ng SONA at INC anniversary. Vice President Sara Duterte, napatunayan ang betrayal of public trust ng aminin ang nagustong ipapatay si PBBM ayon kay Matibag. Pagpipresenta naman ng testigo sa ilalim po ng Article 4 ng Articles of Impeachment, tinapos na ng prosekusyon. LPA pumasok na sa bansa. Mataas ang tsansang maging bagyo sa sunod na 24 oras. Suspect sa bomb threat sa mga paralan sa Bulacan na aresto. Sa TNT Global News Japan, nakaranas ng matinding init ngayong Miyerkules. Temperatura ay inaasahang aabot sa 40 degrees Celsius. Dito na nga lang. Grabing init, Init, di ba? Samantala naman sa ating pong showbiz, Bini lumipad na pa US para daw po sa kanilang Signals World Tour. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. TNT Tomorrow's News Tonight. Sinalubong ho ng rally ng mga militanteng grupo ang pagdating ni U.S. Secretary of State Marco Rubio para dumalo sa ASEAN Post-Ministerial Conference dito po sa Pasay. Tinatayang na sa 100 ralista ang biglang sulpot sa CCP complex para kondinahin ng kanila'y war crimes na ginagawa ngayon ng Amerika sa gitnang silangan. Kinundi na rin ng mga militanteng grupo ang US-led military exercises, missile deployment at ang isinusulong na Pac-Silica project sa New Clark City na magpapalakas daw po sa presensya ng Amerika sa Pilipinas. Agad namang hinarang ng mga pulis ang grupo ng mga ralista dahilan para mauwi sa tensyon at giriaan kung saan isang ralista ang inaresto. Samantala nagkasarin ng biglang rally malapit sa Malacanang ang mga militanteng grupo kasabay ng courtesy call ni Rubio kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod sa ASEAN Conference, nagkita po sina Pangulong Bongbong Marcos at US Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang. Yan ay upang pag-usapan na ang diplomatic relation ng Pilipinas at Amerika. Bukod dito ay napag-usapan din ni na PBBM at Rubio ang mahalagang usapin tulad ng regional development at economic cooperation, lalo na tungkol sa China na dahilan ng tensyon sa West Philippine Sea. Nag-courtesy call si Rubio kay Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng kanyang pagdalo sa 59th ASEAN Foreign Ministers Conference kung saan ay host ang Pilipinas bilang ASEAN Chair. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Babe Romualdez, nakasentro ang mga pag-uusapan at pag-uusap ni na Pangulong Bongbong Marcos at Rubio sa pagpapalakas ng bilateral cooperation sa depensa at ekonomiya. TNT Tomorrow's News Tonight. Nakuha na naman ng video ang tangkang pag-aresto naman ng ilang police veteran and award-winning photojournalist
na si Bullet Marquez sa kasagsagan ng tensyon sa rally dito po sa may Pasay. Ayon po kay Marquez, pinipigilan siyang kuhanan ng larawan ng pulisya ang pag-aresto na sa isang ralista kaya siya'y napamura. Doon na raw siya sinubukang pusasan ng isang pulis na nagdulot naman ng pagbagsak ng kanyang kamera na napinsala naman. Maring inakalaan niya ng mga otoridad na kasama siya sa kilos protesta. Subalit pinalagan ni Marquez ang pulis na nangaresto sa kanya at ipinagtanggol din siya ng ilang kasamahan sa media kaya hindi siya napusasan at nakalayo mula sa mga ito. Samantala, kinundena ng Photojournalists Center of the Philippines o PCP ang umano'y harassment at panggigipit ng mga pulis sa dalawang photojournalists na nagko-cover ng kilos protesta sa Pasay City kasabay ng ASEAN meetings. Sa opisyal na pahayag, kinilala ng PCP ang dalawang photojournalists na sina freelance photojournalist Bulit Marquesa at Manila Times photo editor Rene Dilan. Ayon sa PCP, hinarang at ipinagbawal umano ng mga pulis ang dalawa na kumuha ng litrato habang inaaresto ang ilang demonstrador. Gate po ng organisasyon, ginagampanan lamang ng dalawa ang kanilang tungkulin at binigyan diin na banta sa press freedom ang anumang uri ng panggigipit ng mga otoridad. Nanawagan ng PCP na imbestigahan ang insidente at panagutin ang mapatutunayang may sala sa pangyayari. TNT Tomorrow's News Tonight. Inimbestiga naman ng Philippine National Police ang umano'y harassment sa isang photojournalist sa isang kilos protesta sa gitna po ng ASEAN meeting dito po sa Pasay. Ayon po sa PNP, kinikilala nilang mahalagang kampanin ng mga journalista at media na mag-cover ng mahalagang pagkilos sa bansa. Tiniyak po ng pulisya na batay sa batas, may due process at patas naman ang kanilang gagawing investigasyon sa naturang insidente. At kung may mapatunayang may lumabag sa kanilang hanay, posible man itong maharap sa kasong administratibo. Samantala, formal na nagprotesta ang Pilipinas sa pinakahuling agresyon ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Nagpulong sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi sa sidelines ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting at personal na ipinabatid ni Lazaro ang matinding protesta ng Pilipinas. Binigyan din ni Lazaro na hindi maaaring palampasin ang marahas na aksyon ng China Coast Guard laban sa mga tropa ng Pilipinas na nakatalaga sa Ayungin Shoal. Bukod dito ay ipinabatid din ni Lazaro kay Wang ang nakaiinsulto sa mga Pilipinong AI-generated video ng China Daily na inihalin tulad ng mga Pilipino sa mga unggoy. Ang pagkikita ni na Secretary Lazaro at Minister Wang ay kauna-unahang foreign minister level meeting ng Pilipinas at China sa nakalipas na 2 taon. Sa naturang pulong, formal ding hiniling ni Lazaro sa China na alisin ang mga istruktura na itinayo nito sa Bajo de Masinloc sa Zambales. TNT Tomorrow's News Tonight. Inatasan naman ng bagong Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Antonio Navarrete ang mga sundalong nakadeploy sa BRP Sierra Madre na pagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas. Ito po ang kanyang naging direktiba kasunod ng panibagong insidente sa pagitan po ng mga tauhan ng Philippine Navy at Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Sa kanyang unang panayam bilang ika-61 hepe o pinuno ng AFP, sinabi ni Navarrete na handa ang mga sundalo at sumusunod ng mga ito sa itinakdang rules of engagement. Ayon din sa kanya, kinumusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kalagayan po ng mga sundalo at tinatasang tiyakin ang kanilang kaligtasan bilang Commander-in-Chief. We have to stand our ground. Atin yan. Rest assured that we will also do our jobs. And I think they're ready for it. We have our rules of engagement also.
Samantala, itinanggi naman ng Armed Forces of the Philippines na humingi ito ng pahintulot sa Chinese Coast Guard bago isinagawa ang medical evacuation ng 2 sugatang sundalo sa BRP Sierra Madre. Ayon sa AFP, hindi nito kailangang magpaalam sa anumang bansa para magsagawa ng operasyon sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Tinawag din ng AFP na false narrative ang pahayag na CCG na sila umano ang nagbigay ng pahintulot sa medical evacuation. Anila ay layunin lamang nito na palabasing may otoridad ang China sa lugar. Nauna nang iniulat ng Philippine Coast Guard na matagumpay nilang nailikas ang 2 sugatang sundalo sa kabila ng umano'y pagtatangkang harangin ng Chinese Coast Guard. Isa sa mga sundalo ang nagtamo ng sugat sa ulo habang ang isa naman ay nagkaroon ng galos sa braso matapos umanong hampasin ng baton. Ang tawag dito sa Tagalog, lakay, binatuta. Oh, yeah. Yan ng mga Chinese personnel sa Ayungin Shoal noong July 20, 2026. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, tumaas ang bilang ng mga Pilipino na walang tiwala sa China. Dapat buo, wala tayong tiwala sa China. Ayon po sa Okta Research, 2/3 o 64% ng mga Pilipino daw po ang distrust o strongly distrust sa China. Mas mataas yan ng 9% sa naitalang 55% noong Marso o unang quarter ng taon. Sa naturang bilang, tanging 14% ng mga respondent ang nagsabing sila raw ay may tiwala sa China, habang 21% naman ang hindi makapag-desisyon. Ginawa ang survey mula July 4 hanggang July 11, kasabay po ng pagunita sa ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award sa Pilipinas. Abot po sa may 1,200 respondents ang tinanong sa pamagitan ng face-to-face interview ng Okta na isang non-commissioned survey at nakatuon sa sentimiento ng publiko sa China. Higit 21,000 mga pulis ang ikakalat sa Metro Manila sa Lunes para matiyak ang seguridad sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasabay nito'y simula sa Biyernes, July 24, alas 5 ng hapon ay naka-full alert na ang NCRPO para sa peace and security sa buong Metro Manila. Ayon kay National Capital Region Police Office Chief Major General Anthony Aberin, nasa 21,200 pulis personnel ang itatalaga sa iba't ibang lugar para sa seguridad ng SONA, habang nasa 3,000 pulis ang naka-standby mula sa Police Regional Office 2, 4B at 5. Kabilang sa mga babantayan sa araw ng SONA ay ang Batasan Pambansa Complex, mga pangunahing lansangan, transport terminals, border control points, mga lugar na may rally, mga posibilidad o pasilidad na ng pamahalaan at iba pang critical locations sa Metro Manila. Idiniintin ni Aberin na mahigpit ding ipatutupad sa mismong SONA ang no-fly zone, no-drone zone sa mga piling lugar at ipatutupad din ang gun ban kung saan suspendido ang lahat ng permit to carry firearms outside residence. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, pinagana naman ng Philippine National Police ang cyber patrolling para po sa nakadagdang SONA ni Pangulong BBM. Ayon po kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., 3 ang kanilang tinututukan ng cyber defense, kabilang po dito ang mga maaring umatake sa critical infrastructure, mga posibleng mananamantala at magsasagawa ng krimen, at mga pinangambang magkalat doon ng gulo at disinformation kasabay ng SONA. Sa hiwalay na panayam sa Campo Crame, sinabi ni Anti-Cybercrime Group Director, Police Major General Wilson Asweta na wala pa naman silang namomonitor na banta sa ngayon. Subalit, batid umano ng PNP ang nangyaring release ng manipulated polvoron video na magugunitang isinabay sa parehong talumpati ng Pangulo noong taong 2024. Well, we are monitoring on that. We want to assure the public that walang mag-create ng chaos o mag-create ng alarm, especially para sa public order ng ating venue sa SONA.
Samantala, ipinag-utos naman ng Malacanang sa Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies na tiyakin ang maayos, ligtas at mapayapang sitwasyon sa zona ni PBBM sa Lunes. Inilabas ni Executive Secretary Ralph Recto ang direktiba sa isang pulong para sa seguridad na ipatutupad para sa zona ng Pangulo. Inatasan ni Recto ang PNP at MMDA na paigtingin ang koordinasyon sa seguridad, traffic management, crowd control at nakatutok sa mabilisang pagresponde sa anumang insidente. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines at Presidential Security Command sa Malacanang ang kaukulang seguridad na ilalatag sa mismong araw ng zona. Samantala, pinatitiyak din ng palasyo sa mga otoridad na irerespeto ang karapatan ng sinuman na ihayag ang kanilang mga karaingan. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, nakatagdara po mga ipag-ugnayan ng Philippine National Police sa Iglesia ni Cristo. Kaugnay naman ng pagdiriwang ng ika-100, 12 anibersaryo nito kasabay ng ika-5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ayon po kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., kakausapin nila ang pamunuan ng INC tungkol sa lugar ng pagtitipon para daw po matiyak ang maayos na seguridad. Tinatay na mga abot po sa may 100,000 katao ang dadalo sa pagdiriwang po ng INC anniversary, kaya magpapatupad ang PNP ng mga kailangang hakbang sa pagbabantay. Libo-libong miyembro naman ng Iglesia ni Cristo ang inasang magtitipon-tipon sa kanilang Central Temple sa kahabaan po ng Commonwealth Avenue sa Quezon City para sa kanilang pasasalamat at pagdiriwang ng anibersaryo. May nangyari ng betrayal of public trust sa mismong pahayag ni Vice President Sara Duterte na may nakausap na siya para ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sakaling may mangyari sa kanya. Ito po ang binigyan din ni NBI Director Melvin Matibag sa gitna ng cross-examination ni Attorney Mark Vinluan ng Defense Counsel. Pinaliwanag ni Matibag mismo ang pampublikong pag-amin ng Vice Presidente na pumayag na ang kanyang kausap ay sapat na batayan para sa betrayal of public trust. Agad namang hiningi ni Vinluan na ipatanggal sa opisyal na record ang sagot ni Matibag sa argumentong naglalaman umano ng conclusion of fact and law o conclusions of fact and law, pero ibinasura ni Presiding Officer Chis Escudero ang motion ng defense team. The betrayal of public trust as the issue in the impeachment court, we don't need to investigate even if we pinpointed the person contracted. Because the point being is the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. And that itself is already an admission. At sinabi pa niya, pumayag na yung kinausap kong mamamatay tao. Yan po bahagi ng paliwanag ni NBI Director Matibag. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Senador Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor, binasa na raw po ng demanda sa Sandigan Bayan, 4th Division. Kapwa po naghain ng not guilty plea sa kasong paglabag sa Presidential Decree number 46. Samantala naman, meron ding iba pang detalye si Let Narciso sa courtesy call ni U.S. Secretary of State Marco Rubio dyan po sa Palasyo ng Malacanang. Samantala naman, LPA pumasok na po sa bansa matapos ang mataas daw po ang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Suspect naman sa bomb threat sa mga paaralan sa Bulacan, naaresto na. Samantala naman sa ating pong TNT Global News, Japan nakaranas po ng matinding init. Ngayong Miyerkules, temperatura inaasahang aabot na po sa 40 degrees Celsius. Sa ating pong sports, Meralco Bolts
Nakamit daw po ang ikalawang sunod na panalo kontra Blackwater. At sa showbiz, Bini lumipad pa US para po sa kanilang Signals World Tour. Pilipinas ang oras, alas 9:29 ng gabi. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Glucopro. Say yes to the super fiber drink Glucopro. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon.
The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH special coverage. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa atin pa rin po mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Ang nyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At ako naman, Kisas Hubson. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Atin mo nang alamin ang update mula kay Noche Cacas. Tulong daw po sa pamilya ng namatay na tripulante sa Black Sea. Ito raw po ay naihatid na ng Department of Migrant Workers at ng OWA. Go ahead sa yung report, Noche. Rhea, personal na kaysa sa kay Rhea, personal na nakikiramay ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers and Welfare Administration ay sa pamilya ng nasawing tripulante sa Black Sea. Inihatid na rin ang personal ang tulong ni DMW Secretary Hans Leocdac ang tulong ng pamalaan sa pamilya sa Batangas. Tiniyak ni Kakdak na ginagawa nila ang lahat ng kinakailangang hakbang upang maiuwi ang labi ng nasawing tripulante sa lalong madaling panahon. Tutulong din ang DMW na mapalawig ang bakasyon ng kapatid nitong nagtatrabaho sa Dubai at sasagutin ang kanyang ticket pauwi sa tulong ng Migrant Workers Office. Aayusin din ng DMW at OWA ang pagsalubong at paghatid sa isa pa nilang kapatid na isa ring marino. Nangako rin ang DMW na tutulungan ang naiwang anak na naghahanap ng trabaho na maiugnay sa Public Employment Service Office habang ang mga nag-aaral ay bibigyan ng kaukulang suporta sa pamamagitan ng OWA. Lubos naman nagpapasalamat ang pamilya sa pagdamay at tulong ng gobyerno. Noche, may balita na ba? Kailan darating yung labi ng dalawang nasawing tripulante? Meron na bang update ang DMW? Wala pang official, wala pang anunsyo ang DMW cases. Okay, maraming salamat. Balik sa inyong dalawa cases na kay Ray. Samantala, nagkaroon naman ng libreng sakay at magkakaroon pa sa mga susunod na araw dyan sa Malabon. Dahil po yan dun sa Tigil Pasada. Ibalita mo yan, RH23, Edwin Duque. Tama, Miss Kisses, magtutuloy-tuloy bukas ang libreng sakay ng Malabon NGOs upang mabawasan ang mga apektado doon sa nationwide transport strike ng ilang mga transport group na nagsimula kanina hanggang sa July 24. Kanina rin ay natasan ni Mayor Jenny Sandoval ang lahat ng departamento na lungsod na ipatupad ang contingency plan upang matiyak na ang mga residente ay patuloy na may ligtas at may masakyan. Lalo na ngayong Tigil Pasada. Sinabi dito na hindi ahayaan na maantala yung pagpasok sa kanilang mga trabaho. Kanina ay nagpatawag ng coordination meeting ang Public Safety and Traffic Office, ang PDSMO at ang lahat ng isa kabilang nito ang PNP para tugunan ang naturang panawagan bilang bahagi ng contingency plan. Ang pamahalang lungsod ay naglagay rin ng 7 sasakyan mula sa iba't ibang departamento upang magbigay ng tulong sa transportasyon at agad na matugunan sa mga pangailangan ng mga stranded na commuters. Sa ngayon, Ms. Kisses, ay halos bumuhos ang napakalakas na ulan. Halos kalating oras kaya may ilang lugar dito sa bahagi ng Kalungat, Malabon ang binaha pero agad naman itong nag-subside dahil agad din naman itong tumigil. RS23 Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Edwin Duque. And kaugnay pa rin po ng pagulan na yan, nabay ating ang alamin, meron daw lugar na biglang binaha, ha? Diyan po sa area po ng kaba ng MacArthur Highway. Ating alamin sa report ni Ka Federico Manalili. Ka Feds. Yes, Ray at Miss Kisses, patuloy pa nga yung malakas na pagbuhos ng ulan nararanasan dito sa area ng Kamanaba.
as of 9:15 ng gabi ay naglabas nga yung lungsod nga ng Valenzuela kung saan may ilang area nga ang binaha, particular nga sa kahabaan ng MacArthur Highway kung saan mula sa Marulas hanggang to sa papuntang Dalandanan at may halos sa tapat ng isang bangko sa may Dalandanan umabot to 6 to 8 inches yan kasamang Ray at to sa may area din ng Dalandanan pa rin paglagpas din ng isang bilihan ng mga sasakyan ay umabot sa 13 to 14 inches na, bali isang ruler yan ng binti. At sa may area nga din ng Wilcom pa rin, sa may Dalandanan, 8 to 9 inches. Yung pataas na to, yung bagong kawang karsada. At sa may footbridge na palapit din sa may Dalandanan, papunta na ng Malanday, ay umabot sa 13 to 14 inches. At sa may harap naman isang gasolinan at umaabot to 6 to 8 inches. At sa may isang Bagbagin, sa may isang to papuntang Bagbagin, wala naman pang naitatalang mga pagbaha. Maliban din dito sa area namin sa Malabon at nakauwi rin tayo dahil sa patuloy nga paglakas ng ulan, ay may mga lagpas lamang at umaabot lang dun sa may gilid lamang ng gutter, yung baha pero hindi naman kalakihan. At hindi nga minomonitor pa natin sa may area ng Gobernador Pascual dahil pag konting ulan, sa ganitong nararanasan ay may mga pagdulot din ng pagbaha dyan dahil malapit yan sa may kahabaan ng Gobernador. Yung corner mismo din ng papuntang isang mall dito at sinasabi nga ay meron din na konting pagbaha na kung saan umabot na rin sa may gutter deep yung pagbaha na nararanasan dito sa lungsod din ng Malabon. Sa area naman ng Nabotas at Balinsa, Caloocan ay minomonitor pa rin natin hanggang sa ngayon kung meron nga na itatalang pagbaha sa dalawang lungsod. Alam mo na kasamang Ray ang update sa patuloy nga ng malakas na ulan kasabay ng mga kidlat na matatalim na kidlat ang nararanasan nga dito sa area ng mag-iingat na sa kidlat, ha? Oo, ngayon Delikado yan. Mahirap, napakadelikado. Kaya lahat ng mga na motorcycle rider ay nakasilong muna kasamang Ray. At nakahina rin na nakita nga natin sa Pilcova ang mga maga ay nagdoon nga nung transport strike ng Manibela. Doon sila nagtipon-tipon at naghinain nga sa nangyayaring pagtaas nga ng gasolina nararanasan ngayong kasamang Ray. Ilaw na ang report, Federico Manalili para sa DSRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pa nating mga balita, tinapos na ng House Prosecution Panel ngayong ika-9 na araw ng impeachment trial ang pagpipresenta sa Article 4 o ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Formal na tinapos ni Lead Prosecutor Jervy Luistro ang presentasyon ng huling testigo na si NBI Director Melvin Matibag matapos nitong ihayag na hindi na sila magsasagawa ng redirect examination. Nauna nang sumalang sa witness stand sina NBI Senior Agent John Mark Calilong at NBI Regional Director Jeremy Lotok kaugnay ng authenticity ng video ni VP Sara at investigasyon sa kasong grave threats at inciting to sedition. Inaasahan naman na susunod na tatalakayin ng impeachment court ang Article 1 o kaugnay po ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Magpapatuloy ang paglilitis sa July 29, ganap na alas 10 ng umaga. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman walang masyadong adjustment sa pagbabago na ipatutupad ang House Prosecution Team sa pagpapatuloy ng impeachment trial at sa pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress. Anbok kay House Prosecutor Rogie Gutierrez ng One Rider Party List. Physical adjustments lamang daw po ang gagawin dahil sa magiging umaga na ang impeachment trial. Anya kahit naka-break ang sesyon, hati ang oras ng mga prosecutor dahil naman sa pagdalo nito sa paglilitis at pagdalaw sa kanilang mga distrito. There won't be that big adjustment. The only adjustment really would be yung physical adjustment natin. I think there's that talk na magiging morning session na tayo
But other than that, as what the prosecution is already doing, tuloy pa rin naman po yung aming functions as congressmen. Even with the session, tuloy pa rin yun. As it is, even before session, divided na rin po talaga yung time ng prosecution. We still have our constituents to serve. So I think it should be very, very much manageable. Whether or not it will be given more to the private prosecution, that would be less about the amount of work to be done, but more on strategy pa rin po yung maging guiding principle ng prosecution. Samantala, sana hindi one-sided ang ating prosekusyon. Ganon. Ito ang naging hiling po ni Senator Judge Robin Padilla sa kalagitnaan ng kanyang pagtatanong kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro sa kalagitnaan ng ikasyam na araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Padilla, maganda ang mga naging sagot ni Luistro sa kanyang mga katanungan, pero sana raw ay hindi one-sided. Bilang depensa naman ni Luistro, sabi po niya ay magtakanaan niya sila kung ipagtatanggol niya ang respondent na si VP Sara. Sa panayam naman ng DZRH News kay Attorney Lorna Capunan, sinabi niyang dapat lamang na one-sided ang magkabilang panig dahil parehas itong may gustong patunayan. Di ba? Pag prosecution dapat you prosecute. You prosecute. Tapos sa depensa naman, depensa ka. Di ka pa pwede namang umayon kung depensa ka, di ba? Ang walang dapat kinikilingan yung mga senator judge. Sila nasa dapat neutral. Sila ang hindi one-sided. Sila yung bumabalanse ng mga ebidensya. Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, strategy ng depensa na ilis daw pong atensyon ng publiko. Ito naman ang pananaw na Attorney Reyes del Rosario, law professor, kaugnay po na nagpapatuloy na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Sa panayam po ng DZRH, sinabi na Attorney del Rosario na dahil naman sa hindi na makukwestiyon ang authentication ng video kung saan binantaan ni VP Sara sina Pangulong BBM, First Lady at dating House Speaker Martin Romualdez, kukwestiyonin naman ng depensa ang kredibilidad ng mga testigo. Samantala, walang epekto sa isinasagawang impeachment trial ang pagbiyahe sa labas ng bansa ni Vice President Sara Duterte. Ito po ang binigyan diin ni House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong matapos kumpirmahin ng Office of the Vice President na nasa overseas trip ang Vice Presidente mula July 16 hanggang July 31. Ayon kay Adyong, hindi kawalan sa paglilitis ang pagbiyahe abroad ni Duterte dahil wala naman umano itong balak na humarap sa impeachment court. Binanggit pa na halimbawa ni Adyong ang hindi pagsipot ng Vice Presidente sa mga nakaraang imbitasyon ng House Justice Committee pati na sa sariling budget hearing ng kanyang tanggapan. Kung ang presentasyon lang naman ng artikulo, hindi naman makaka-apekto yon, no? Sa presentation. In fact, hindi nga siya pupunta dito. So it does not matter regardless whether she's in a faraway land or whether she's just within the neighborhood. The point is we've been asking for her to come here and then respond to these questions directly from herself, pero hindi pa rin niya ginagawa. Yan po ang bahagi ng pahayag ni House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, sa iba pang mga balita, nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang low pressure area na namataan sa silangan timog silangan ng Luzon. Ayon po sa Pag-asa, alas 8 kanina umaga nang pumasok sa PAR ang LPA na may mataas sa tsansang maging bagyo sa loob po ng susunod na 24 oras. Kabang naging tropical cyclone ng naturang LPA, ito po ay tatawagin sa pangalang Quiapo. Ang ika-4 na bagyo ngayong Hulyo at pang-11 ngayong pong taong 2026. Bale po sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng maglandfall daw po ang bagyo malapit sa Cagayan sa Biyernes o sa Sabado. Huling namadaan ng LPA sa layong 1,015 kilometro, silangan ng southeastern Luzon. Samantalay nasa naman ang pagulan sa Cagayan simula bukas hanggang Biyernes. Gayon din sa Apayao, Abra, Ilocos Norte,
at Ilocos Sur. Simula naman sa Biyernes hanggang Sabado ay magiging maulan din. Diyan po sa may Batanes, Isabela, Kalinga, maging sa Mountain Province, Ifugao, Benguet at La Union. May sinabi ba ang Pag-asa kung ano ang magiging kumbaga highest category na pwedeng Wala pa. maabot nitong bagyong anong pangalan? Kiapo? Kiyapo, K-I-Y-A-P-O. Kiapo, yan. In Tagalog. Ano kaya? Hindi Kiapo na Kiapo, Maynila. Hindi, yung Kiyapo kasi Espanyol yun eh. Espanyol. Ano kaya Ito tong yung Kiapo Tagalog, na to? Kiyapo. Kiapo, ano? Ingat po tayo. Tsaka doon sa ating mga kababayan dyan, saan mang panig, lalo na doon sa mga target nitong bagyong Kiapo na LPA pa lamang sa ngayon. Makinig sa mga LGU kapag sinabing mag-evacuate, sumunod po tayo. Ayan. Samantala, kaugnay pa rin po niya ay naghahanda na po ang Department of Social Welfare and Development sakaling maging bagyo ang low pressure area na nakapasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao, nakatutok na po sila sa ikinikilos ng LPA para matiyak ang paghahanda sa tulong na ibibigay sa mga lugar na posibleng maapektuhan sakaling maging bagyo po itong LPA na ito. Tiniyak ni Dumlao na patuloy po ang koordinasyon ng DSWD sa kanilang mga field office, LGUs at iba pang ahensya para matiyak ang agarang ayuda sa mga maapektuhang pamilya. Batay sa Disaster Response Operations Monitoring Information and Communication Report ng DSWD, nasa higit 4.4 na milyong kahon ng family food packs ang handa ng ipamahagi sakaling lumala ang kalagayan ng panahon bunsod ng LPA na posibleng maging bagyong Kiapo. Yan. Ang meaning pala ng Kiapo ay ano pala yan? Water lily. Talaga? Water lily pala ang Kiapo, ano? Nalaman din. Ang tali-talino talaga ni Google, ano? Oo. Parang ang sabi ay, hindi ba ito ay kumbaga ay forecast na possible na maging typhoon din? Huwag natin pangungunahan. Wag sana, no? Pangungunahan. Kaya na lang natin siyang dumaan. Sana daan naman lang sana. Ulan lang, ha? Oo. Pwede naman tayong dumaan sa Quiapo. Tayo na lang dadaan sa Quiapo. Tayo na lang dumaan sa Quiapo. Ayan. Samantala naman, naaresto ang suspect na nagkakalat daw po ng online bomb threats sa maraming eskwelahan sa San Ildefonso, Bulacan. Natuntun ng mga pulis ang kinaroonan 18 taong gulang na pinaginilaan sa Barangay Hilera sa bayan po ng HN Nueva Ecija. Ayon po kay Brigadier General Jess Mendez, Police Regional Office Director sa Central Luzon, ang pag-aresto ay resulta ng joint operation ng local police ng San Ildefonso, Talavera at HN. Kumalat po ang bomb threat sa mga public and private schools sa San Ildefonso, Bulacan mula July 20 hanggang July 21. Agad naman nagsagawa ng follow-up and intelligence operations ang pulisya hanggang sa ma-validate ang identity at lokasyon ng suspect. Na-recover sa naturang suspect ang cellphone na pininiwalaang ginamit sa pagpapakalat ng bomb threats. Samantala, doon sa mga kababayan natin, patuloy pa rin daw po ang pagtugis ng Philippine National Police kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG, na Secretary na si John Vic Remulla, katuwang po ng PNP ang iba pang ahensya ng gobyerno sa nagpapatuloy po na pagtunton sa kinaroroonan ni de la Rosa. Sabi po ng kalihim, nahihirapan ng mga otoridad na matunton sina de la Rosa, gayon din ang dating Bureau of Correction Chief Gerald Bantaga dahil sa kaalaman ng mga ito sa paraan ng pulisya dahilan para gumagamit na ng ibang estratehiya sa operasyon upang mahuli sila. Huling nakita si De La Rosa noong May 14 nang umalis ito ng Senado kasama si Senador Robin Padilla at hindi na muling nakita pa ng publiko. TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating pong TNT Global News Japan, nakaranas po ng matinding init ngayong Miyerkules. Ating alamin sa report ni Wina Pearl Hesoro, Miss Wina.
Nakakaranas ng matinding init ang Japan ngayong Miyerkules kung saan inaasahang aabot o lalampas sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa ilang lungsod. Naglabas ang Japan Meteorological Agency ng heat stroke alert sa malaking bahagi ng bansa. Dahil dito, hinimok ng mga otoridad ang publiko na gumamit ng air conditioner kung maaari at uminom ng maraming tubig at iwasan ng matagal na pananatili sa labas. Noong nakaraang taon, naitala ng Japan ang pinakamataas nitong temperatura na 41.8 degrees Celsius bago pa man ang kasalukuyang heat wave kung saan 4,580 katao na ang naospital dahil sa heat stroke noong July 6 hanggang July 12 at 7 sa kanila ang nasawi. Samantala ngayong taon, pinakilala rin ng Weather Agency ang bagong kategoryang brutally hot day para sa mga araw na umaabot sa 40 degrees Celsius o mas mataas ang temperatura habang patuloy na nararanasan ng bansa ang mas matinding tag-init. Para sa TNT Global News, ito si Wina Perlasoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. Samantala sa ating sports, Meralco Bolts nakamit ang ikalawang sunod na panalo kontra Blackwater. Ibalita mo yan, Jeric Sasil. Kisses Lakayre kinuryente ng Meralco Bolts ang Blackwater Bossing sa score ng 116-114 sa pamamagitan ng game-winning basket ni Chris Newsom sa nalabing 3.9 seconds upang itala ang ikalawang sunod na panalo sa PBA Season 50 Governors Cup sa Inares Center. Pinangunahan ni Antonio Hester ang opensa ng Bolts matapos makapagtala ng 25 points at 12 rebounds, habang nagambag sina Chris Banquero at Newsom ng tig 16 points para umangat ang Meralco sa 2-1 kartada sa Group B. Muntik nang maagaw ng Blackwater ang panalo matapos burahin ang 18 puntos sa kalamangan at itablang laro sa 114-114 mula sa jumper ni RK Ilagan. Gayunman matapos magmintis si import Kendall Barkley, nasungkit ni Barquero ang rebound na nauwi sa game-winning basket ni Newsom. Tumapos si Barkley na may 28 points, 10 rebounds at 4 na assists. Kapantay ni Cedric Barfield na umiscore din ng 28 points. Habang may 20 points si Ilagan na napahira ng turnover sa huling possession ng Bossing na naging dahilan ng kanilang unang pagkatalo matapos ang 2-0 na kampanya sa pagsisimula ng torneo. Para sa TNT Sports, ito si Jeric Sasil para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jeric. Dating showbiz, ito daw hong grupong Bini lumipad na pa Amerika para po sa kanilang Signals World Tour. Ibalita mo nga yan, Don Carlos. Lumipad na pa Amerika ang ilang miyembro ng Pinoy Nations girl group na Bini para sa kanilang Signal World Tour. Unang umalis ngayong araw sina Bini Joanna, Bini Colette, Bini Stacy at Bini Sheena, habang susundan sila nina Bini Maloy, Bini Aya, Bini Gwen at Bini Mika. Nangako ang girls na ibibigay nila ang kanilang best sa kanilang performance na magsisimula sa August 1 sa Honolulu, Hawaii, na susundan pa ng ilang performances sa ibang panig naman ng Amerika. Bago pa ito, umatin ang grupo ng isang stand-up mass kahapon. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat do sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Thank you po sa buong person ng DZRH News Team. Di po nakagapi ang ating mga kasamahan sa DZRH Radio, DZRH Television, DZRH Digital, at maging sa DZRH Malanday Transmitter. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 3 minutes bago sumapit ang alas 10 ng gabi. Number 1 na naman. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigi
Gising sa inyong umaga, mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray Simayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, 9, talatang